Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada at ang kanyang mga turo. Si Srila Prabhupada ay di matatawaran sa kanyang tapang at walang takot na pag-atake sa mga kasamaan ng ating panahon. Kahit na may panganib na hindi siya maunawaan ng karamihan. Sinasabi niya ang mga bagay na iniisip ng marami ngunit walang lakas ng loob na banggitin. Hindi siya nagkompromiso sa pagpapahayag ng dalisay na katotohanan, kahit pa ito'y salungat sa popular na opinyon. Narito ang ilan sa mga katuruan na inilahad ni Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ang pagmulat sa mga tao sa espiritual na buhay at pagtuturo ng mga pagkukulang ng isang materialistang lipunan na nakatuon lamang sa pagpapasaya ng pandama. Itinuro ni Srila Prabhupada na ang materialismo ay hindi makapagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ang kaligayahang material na naglalagay sa atin sa isang siglo ng patuloy na pagnanasa, pagkabalisa kapag wala na ito, at pansamantalang ligaya kapag nakamit ito. Isang ligaya na hindi sapat upang punan ang mga paghihirap na dinadanas natin habang nagmimithi. Ang mas masahol pa, ang kaligayahang material ay palaging bumababa sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, ang espiritual na kasiyahan ay patuloy na lumalago, nagbibigay ng tunay na kasiyahan na hinahanap ng bawat isa. Ang pagtuturo niya ng ganitong katotohanan ay hindi tinatanggap ng iba, lalo na ng mga nais mamuhay sa sukdulang materialismo kaysa sa masayang espiritualidad. Si Srila Prabhupada ay nagturo din tungkol sa isang personal at mapagmahal na Diyos. Sa pilosopiya ng espiritualidad, may dalawang kampo tungkol sa kalikasan ng Diyos. Ang isang kampo ay nagnanais ng pagkawala ng pag-iral, isang estado kung saan nawawala ang individualidad at sumasanib sa liwanag ng Diyos. Ayon sa lohika ng mga impersonalista, ang mga nagnanais sumanib sa liwanag ng Diyos, ang lahat ng uri ng pag-iral ay puno ng paghihirap, kaya't ang pinakamainam na solusyon ay ang wakasan ang pag-iral sa pamamagitan ng pagsanib sa Diyos. Ang ikalawang kampo, ang mga personalista, ay naniniwala sa pagpapagaling ng diseased condition ng material na buhay sa halip na wakasan ito. Naniniwala sila na ang pag-iral ay hindi likas na miserable. Ang kailangan lang ay linisin ito mula sa material na kasakiman upang maranasan ang espiritual na kaligayahan. Naniniwala sila na ang Diyos ayon sa pilosopiya ng Hare Krishna ay isang walang hanggang mapagmahal na Diyos na nakikipagsaya at nakikipagsapalaran sa kanya mga deboto sa espiritual na mundo. Itinuro ni Srila Prabhupada ang landas ng personalismo. Ayon sa kanya, mas mataas ang kasiyahan sa piling ng isang personal at mapagmahal na Diyos kaysa sa kawalan ng pag-iral na dala ng pagsasanib sa Diyos. Ang personal na landas ay espiritualidad ay hindi lamang nagdudulot ng kalayaan mula sa material na paghihirap, kundi nagbibigay din ng walang katapusang kaligayahan sa piling ng Diyos at iba pang mga deboto.
Sa kabila nito, maraming impersonalista ang hindi lamang itinatanggi ang mas mataas na antas ng kaligayahan na ito, kundi binabatikos din nila si Srila Prabhupada sa kanyang pagsusumikap na dalhin sila sa mas mataas na pamantayan ng espiritual na kaligayahan. Sa kabila nito, nananatili ang diwa ng kanyang mga turo, ang pagpapalaganap ng espiritualidad at ang kasiyahan mula rito, ang kalayaan mula sa material na alalahanin. Ang pagtuturo na tayo ay part and parcel ng Supreme Lord, at ang pagkakamit ng walang hanggang relasyon sa isang mapagmahal na Diyos. Haribol!